Sa mga nagdaang kabanata ay nang makuha ni Xiao Chen ang kanyang card ay nasabi na lang niya na ang kalaban ko sa ikalawang round ay talagang siya na. Ang nakuhang card nga ni Xiao Chen ay si Zhao San na kilala nating Dao Gu. Na kahit si Dao Gu ay bahagyang nagtataka habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung bakit siya ang nakalaban ko sa pangalawang round. Samantalang si Jiang Yulin ay bahagyang natatawa nang makuha niya ang card ay nasabi na lang niya na nako, isa na namang maliit na basurang isda. Seryoso namang pinagmamasdan ni Tai Chuangsan ang pangalan ng kanyang makakalaban. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na opisyal nang magsisimula ang ikalawang round ang unang grupo, si Xiao Chen, laban kay Zhao San. Matapos ihayag ni Zhao Jingshi ang mga lalaban ay agad na tumayo ang dalawa sa stage. Pinagmasdan ni Xiao Chen si Dao Gu habang si Dao Gu naman ay nanatiling kalmado ito. Habang pinagmamasdan ni Zhao Jingshi si Xiao Chen ay sa isip-isip pa nga niya na Xiao Chen gusto kong makita kung gaano kakalakas sa harap niya. Bago magsimula ay nagbigay muna ng respeto si Dao Gu. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na simulan munang umatake. Sa sinabi ni Xiao Chen ay galit namang sinabi ni Dao Gu na kung ganun ay magsisimula na ako. Agad na naghanda si Dao Gu ng kanyang gagawing atake at sa kanyang paghahanda ay lumabas sa kanyang kamay ang aura. Sa kanyang ginagawang paghahanda ay hindi man lang nagpakita ng takot si Xiao Chen na makikitang kalmado lang itong nag-aantay na makalapit ang atake ni Dao Gu. Nang makalapit ng bahagya ang atake ni Dao Gu ay nakangiti niyang inaangat ang kanyang kamay na sabi pa nga niya na hindi ito pwede. Ilang sandali lang din ay tuluyan nang sumalpok ang atake subalit hinarang lang ito ni Xiao Chen ng isang kamay. At sabay niyang sinabi kay Dao Gu na dapat ay mula ka rin sa pamilyang Jiang, tama ba? Ano ang relasyon ni Jiang Wuxian sa'yo? Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagulat siya dahil mabilis lang ni Xiao Chen na nalaman ito. Subalit binawi niya ang kanyang pagkagulat sapagkat batid niyang malalaman din ito ni Xiao Chen dahil sa hindi nga din basta-basta si Xiao Chen. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na gawin mo ang lahat, baka may pagkakataon ka pa kung hindi. Agad naman na sumagot si Dao Gu na Xiao Chen, pumunta ako dito para sa walang ibang layunin. Gusto ko lang makita kung gaano kakalakas, dahil nakikita mo, kung gayon. Hindi na ako magpipigil pa. Agad siyang naghanda at lumabas sa kanya ang matinding aura na agad na kumalat sa bulwagan. Kaya naman ramdam ng mga manunood ang matinding aura na nagkalat. Nasabi na lang ni Tai Chuangsan na puppet ng Iron Blood sect na napakalakas, bakit may ganito kalakas sa pamilyang Zhao? Na kahit si Jiang Yulin ay nasabi na lang din niya na ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Naramdaman din ni Lin Feng ang matinding aura at bakas sa kanyang mukha na bahagya siyang natakot dito sapagkat hindi niya pa nararanasan ang malapit sa kamatayan gaya nga ng sinabi ni Xiao Chen sa kanya. Napangiti ng malademonyo si Dao Gu habang nagpapalabas ng matinding aura at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na mag-iingat ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ngayon ay isa itong kawili-wili at mukhang hindi na ako mabuburing. Lumabas ang seal technique ni Dao Gu na may daladalang kapanindig balahibong espada. Nasabi pa nga niya na ang espadang ito ay tinatawag na Sky Shaking Sword. Dagdag pa niya na Xiao Chen, halika at lumaban. Agad na naghanda si Dao Gu ng kanyang gagawing atake at makikitang ang seal technique nito ay naglalabas ng kapanindig balahibong aura sa kanyang espada. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ang kanyang atake patungo kay Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen habang kalmadong nag-aantay ng makalapit ang atake na mahusay. Nang makalapit ng bahagya ang atake ay agad siyang sumigaw na Sky Stream Technique. Na agad namang lumabas ang nakakakilabot na aura at nagsalpukan ang kani-kanilang atake. At sa lakas nito ay nagkaroon ng matinding impact na nagawang mayanig ang buong lugar. Nagpatuloy ang kanilang atake at sa unang salpukan pa lang ng kanilang mga abilidad ay talaga namang sisirain nito ang buong lungsod na kung hindi nga dahil sa formation array na nilagay ng mga elders ay siguradong nawasak na ang lugar. Nasabi na lang ni Xiao Chen na tila hindi masama ang kanyang mga pag-atake, at ito ay lubos na nakakaaliw. Sinabi naman ni Dao Gu kay Xiao Chen na hindi ko inaasahan na ganoon kalakas. Nang matapos ang kanilang mga atake ay nagkaroon ng matinding usok na may kasamang alikabok sa stage. Napapasigaw na lamang ang mga manunood nang makita nila ang nakakakilabot na salpukan. Halos humiwalay na ang kanilang kaluluwa sa ipinamalas ng dalawang nilalang.
Na kahit si Zhao Jingshi ay napatayo sa kanyang upuan nasa isip-isip pa nga niya na hindi ko inaasahan na sobrang lakas pala ng 2 taong ito. Kaya naman agad niyang sinabihan ang kanyang anak na kaya mo ba silang labanan? Dahil isa sa kanila ang magiging kalaban mo mamaya. Sinabi naman ng kanyang anak na panatag ang ama na bagaman malakas sila, hindi ako magpapatalo dahil may paraan. Matapos nga ang kanilang ginawang atake ay makikita sa kanilang dalawa ang walang sinuman ang nasaktan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sa tingin ko ay nasa ika-9 na baitang ang iyong espada. Napahanga naman si Daogu na sabi pa nga niya na lumalabas na ang iyong paningin ay medyo desente. Ngunit ang sandata na ito ay hindi pa rin sapat para sa iyong lakas. Napangiti naman si Xiao Chen sa sinabi ni Daogu at sabay niyang sinabi na hindi mo ako kailangan purihin. At sa tingin ko wala ka pa ring malakas na nilalabas, subukan mong ipakita sa akin ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay napabuntong hininga na lang siya na sabi pa nga niya na gusto ko ang iyong estilo. Kung gayon ay ipapakita ko sa iyo. Agad niyang nilabas ang kanyang pangalawang armas sa kanyang kamay. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong lumabas at makikitang isa itong sibat. Nasabi pa nga niya na ang sibat na ito ang pangunahing sandata ni God Jing. Dagdag pa niya na itong supernatural na kapangyarihan sa aking katawan ay si God Jing at ngayon ang sibat na ito ay naging isa. Napansin naman agad ni Lin Feng ang nilabas na sibat ni Daogu. Nasabi pa nga niya na isa din siyang gumagamit ng sibat, mas maganda kung lalabanan ko siya. Sinabi naman ni Lord Monkey na ang iyong armas ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit ang cultivation base. Bahagya namang nainis si Lin Feng na sabi pa nga niya na mas maganda pa rin ang cultivation base ko kaysa sa kanya. Balik tayo sa dalawa na sabi pa nga ni Daogu na ang God Jing Spear na ito ay nasa isang antas ng Heavenly. Dagdag pa niya na Xiao Chen, pwede bang ipakita mo rin ang lakas mo? Sa sinabi ni Daogu ay agad namang nilabas ni Xiao Chen ang kanyang Ancient War Intent. At lumabas dito ang kapanindig balahibong aura. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ang sibat ang nararapat na maging kalaro ko. Sa nilabas ni Xiao Chen na abilidad ay halos hindi makapagsalita ang mga manunood dito. Kaya naman nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa labas ng formation array. Maiging pinagmasdan ng mga nakakakita ang mga abilidad ng dalawang nilalang. Maya-maya pa ay nagsalita na si Zhao Jingshi na sabi pa nga niya sa lahat ng mga master na makikita niyo ba kung anong level ng martial skill ang ginagamit ni Xiao Chen para tumaas ang kanyang lakas. Sinabi naman ni Taizing na tingin ko ay isa itong unang antas ng langit ang kasanayan ng martial arts. Ngunit sinabi ni Master Lao Jiang na natatakot ako na ito ay nasa itaas ng unang ranggo. Sa mga narinig ni Jinbo sa kanyang mga katabing masters ay wala na lang siyang masabi dito. Sinabi naman ni Zhao Jingshi na sa palagay ko, hindi naman ang karaniwang martial arts o exercises na maaaring mapahusay ang cultivation base ay alinman sa maikling panahon lamang o may malaking epekto. Gayunpaman, itong Xiao Chen, sa pagkakaalam ko, ang kanyang pamamaraan ay maaaring tumagal ng mahabang panahon ng walang anumang epekto. Sa sinabi ni Zhao Jingshi ay bahagyang naging seryoso silang lahat. Ngunit sinabi ni Lao Jiang na gayunpaman, kumpara sa Xiao Chen na ito, ikaw din ay nagtatago ng malalim, kailan ka palihim na naglinang ng ganyang kalakas na tao. Sa mga sinabi ni Lao Jiang ay natawa na lang siya dito ngunit bakas sa kanyang mukha na kinabahan siya dito. Balik tayo sa dalawa na sabi pa nga ni Daogu na kay Xiao Chen na magsisimula na akong umatake. Sinabi naman ni Xiao Chen habang nakahanda na sige lang gawin mo lang ang gusto mo. Agad naman na naghanda si Daogu na nasabi pa nga niya na ang unang anyo ng matalim na sibat na sharpshooter. Matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Naikinagulat naman ni Xiao Chen dahil bigla na lang itong nawala. Subalit wala siyang kaalam-alam na may mga kadena na lumabas sa kanyang likuran. Na agad itong kinapitan ng kanyang mga paa. Nagsalita naman si Daogu na sabi pa nga niya na sharpshooter spear, ang kakayahang maghigpit sa malalakas na tao na may espasyo, mas malakas ang lakas, mas malakas ang puwersa ng paglaban ng sibat ng sharpshooter. Ilang sandali pa ay may mga kadena na namang bumulusok kay Xiao Chen. Na agad itong kinapitan ng kanyang kamay at pumulupot sa kanyang katawan. Habang nagugulat si Xiao Chen ay sinabi ni Daogu na masyado kang pabaya. At ilang sandali lang din ay pinakawalan niya na ang kanyang atake. Na mabilis namang nagtungo kay Xiao Chen at mukhang hindi niya na ito maiiwasan. Agad itong tumama sa kanyang dibdib at mukhang tatagas pa ito.
Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong tumagos. At nang makita ni Daogu ang reaksyon ni Xiao Chen ay humagalpak ito sa tawa. Sa loob naman ng inner space ni Xiao Chen ay makikitang nakarating na ang sibat dito. At nang makita ito ng kanyang soul of life ay pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ipinaliwanag naman ni Daogu na ang sharpshooter spear ay hindi magdudulot ng matinding pinsala sa iyong pisikal na katawan, gayunpaman, maaari nitong direktang durugan ang iyong supernatural na kapangyarihang kaluluwa sa pamamagitan ng katawan. Sa sinabi ni Daogu ay nasabi na lang ni Xiao Chen na yun na ba iyon. Agad niyang pinagpuputol ang mga kadena na nakapulupot sa kanya. Nang walang kahirap-hirap na parabang wala itong selby kay Xiao Chen. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natanggal ni Xiao Chen sa kanyang katawan. Kaya naman nang makita ito ni Daogu ay nagulat siya na sabi pa nga niya na paano mo pa makukuha ang iyong supernatural na kapangyarihan ng kaluluwa. Sa kanyang mga sinabi ay binigyan lamang siya ni Xiao Chen ng isang malademonyong ngiti. Dito nga sa inner space ay hinawakan lang ng soul of life ni Xiao Chen ang sibat na pinagmamalaki ni Daogu. At sabay na sinabi ni Xiao Chen na ang aking supernatural na kaluluwa ay lampas sa iyong imahinasyon. Ngunit ang iyong sharpshooter spear ay talagang napakalakas, lalo na ang puntong ito ng lumalaban na kalaban sa batas ng kalawakan, kapag nakaharap mo ang kaaway sa pamamagitan ng sorpresa, karaniwang ang parehong antas ng cultivation ay maaaring gumawa sa iyo na hindi magagapi. Sinabi naman ni Daogu na parang kung hindi ko kukunin ang lahat ng cultivation base, hindi ito makakatulong sa iyo. Sa mga sinabi ni Daogu ay sinabihan lang siya ni Xiao Chen na halika na at ituloy na natin ito. Sa isip-isip naman ni Tai Chuangson na puppet ng Iron Blood Sect na paanong ang dalawang lalaking ito ay nakakaakit, buti na lang at nagkita silang dalawa. Nasabi na lang ni Jiang Yulin na itong Xiao Chen ay talagang karapat-dapat sa pangalan. Nasa isip-isip naman ni Master Lao Jiang na Xiao Chen, ikaw talaga ang langit na mahuhusay na anak. Kung hindi ka magkakaroon ng ganoong nakakatakot na cultivation base. Na kahit si Zhao Jingshi ay nasabi na lang din niya na parang si Xiao Chen talaga ang Panginoon ng Langit. Maya-maya pa ay nilabas na ni Daogu ang kanyang pangalawang anyo ng sharpshooter spear. Agad siyang naghanda sa kanyang gagawing atake, na agad naman itong napansin ni Xiao Chen. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na nga ito na kung tawagin niya ang ataking ito ay Thunder Rain. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang umuulang sibat. Nang bahagyang makalapit ang atake ay agad niyang inactivate ang kanyang ordinary fist. At lumabas ang maraming kamao dito na nagawang salagi ng umuulang sibat. Nagpatuloy sa pagpapakawala ang dalawa ng kani-kanilang mga atake. Subalit nagtataka na si Daogu dahil hindi niya pa din magawang matalo si Xiao Chen sa kanyang ikalawang antas ng kanyang abilidad. Sa lakas ng nangyayaring salpukan ay makikitang malapit na mawasak ang formation array. Bahagya naman ng natatakot ang mga manunood sa nangyari dahil nawawasak na ang formation array. Nasabi pa nga ni Zhao Jingshi na ang protection barrier ay hindi na ito kakayanin pa. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ni Daogu kay Xiao Chen na ang susunod kong atake ay ang pinakamalakas kong atake. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na sige lang gawin mo lang ang gusto mo. Maya-maya pa ay hinanda na ni Daogu ang kanyang huling atake na sharpshooter spear at lumabas dito ang malaking sibat. Matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad na siyang umatake. At makikitang hindi na basta-basta ang dinadalang aura ng kanyang sibat dahil lumalabas dito ang kapanindig balahibong puwersa. Napangiti naman ng malademonyo si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay mahusay na galaw. At agad niyang inactivate ang kanyang Heaven's Fist at bumulusok dito ang nakakakilabot na aura patungo kay Daogu. Agad na nagsalpukan ang dalawang atake na may parehong dala-dalang kapanindig balahibong aura, subalit makikita natin na mas malaki ang atake ni Xiao Chen dito. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Kaya naman ang formation array ay hindi na ito kinaya at nagkaroon ito ng maraming butas at tumagos dito ang matinding aura. Sa mga nangyayari ay natakot na ang mga manunood dito. Kaya naman ang mga masters ay agad na kumilos na sabi pa nga ni Zhao Jingshi na napakalakas na puwersa, magtulungan tayo pakiusap upang masimulan muli ang enchantment. Agad naman na kumilos ang dalawa pang masters. Upang maibalik ang nasirang protection barrier at sa kanilang pagtutulungan ay naibalik na ito sa ayos. Napatayo naman si Jiang Chuan at bahagya siyang nag-alala sa kanyang boss.
Maya-maya pa matapos ang matinding salpukan ay matatanaw na natin si Daogu. Subalit nanghihina na ito at napasuka pa nga ito ng dugo. Sa pinsalang natanggap niya ay napaupo na lang siya dito. Habang si Xiao Chen naman ay nanatiling nakatayo subalit wala na itong damit. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na Daogu na masasabi kong malakas ka talaga. Wala naman na masabi si Daogu kundi ang natalo na siya. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na may armas ang lalaking ito, maaari nitong sirain ang aking sinaunang layunin sa digmaan, at ito ay talagang hindi maliit. Bahagyang nagkaroon ng katahimikan sa labas ng stage. Maya-maya pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na ang nanalo ay si Xiao Chen. Nang marinig ito ng mga manunood ay agad itong nagsigawa na sabi pa nga ng isang babae na gusto kong magkaroon ng isang sanggol sa iyo, dahil napaka-astig mo. Sinabi naman ni Kaimei na ang boss ay makapangyarihan. Na kahit si Jiang Chuan ay napasigaw na din na sabi pa nga niya na napaka-astig mo talaga boss. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Maya-maya pa ay naglalakad na si Xiao Chen palabas ng stage habang si Daogu naman ay pinipilit pa ding tumayo. Maya-maya pa ay nakatayo na nga ito na naghihimutok. Habang si Xiao Chen naman ay binigyan siya ng isang ngiti. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen na dapat may mga pamatay ka pang tinatago. Tama ba? Dahan-dahan na naglalakad palabas si Daogu habang naghihimutok sa galit dahil hindi niya matanggap na natalo siya. Nang makaupo si Xiao Chen ay sinabi ni Jiang Chuan na boss, masyado kang malakas. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ito ay natural lamang. Maya-maya pa ay sinabi na ni Zhao Jingshi na ang susunod na lalaban, subalit bakas sa kanyang mukha ang galit dahil hindi niya na magagawang makapag-higantay kay Xiao Chen. Matapos ang kanyang mga nakitang kaganapan, agad niyang tinawag si Lin Feng at si Wang Huan na susunod na maglalaban. Agad naman na tumayo ang dalawa sa stage. At sabay na sinabi ni Lin Feng na kay Wang Huan na oras na para pagbayaran ang ginawa mo sa akin. Nagkaroon ng matinding tagpuan ang dalawa na sabi pa nga ni Jiang Chuan na magsisimula na ang laban ng paghihiganti ni Lin Feng. Sinabi naman ni Xu Xiaoxiao kay Wang Huan na brother mag-iingat ka. Agad naman na sumagot si Wang Huan na huwag kang mag-alala. Dagdag pa nga ni Lin Feng na handa ka na bang tumanggap ng parusa. Sinabi naman ni Wang Huan na maaari kitang sayangin ng isang beses, at maaari kitang sayangin sa pangalawang pagkakataon. Agad naman na sumugod si Lin Feng at hinamon niya ito ng sabayan. Agad naman na sumugod din si Wang Huan upang sabayan si Lin Feng. Bakas sa kanilang dalawa ang parihong may galit sa isa't isa lalong-lalo na si Lin Feng. Agad na binigyan ni Lin Feng ng isang suntok si Wang Huan na agad naman nitong naiwasan. Bumawi naman ng atake si Wang Huan subalit nawala ito sa kanyang harapan. Kaya naman agad niya itong hinanap subalit wala siyang makita, habang si Lin Feng naman ay nagraragasang sumugod mula sa itaas. Naramdaman naman ito ni Wang Huan kaya naman agad siyang umiwas dito. Sa lakas ng pagbagsak ni Lin Feng ay makikitang nagkaroon ng pagkawasak ang stage. Sinabi naman ni Wang Huan na ganito lang ba ang kaya mo? Matapos niyang yabangan si Lin Feng ay agad din niyang nilabas ang kanyang tinatagong alas. Sumambulat sa harap ni Lin Feng ang malaking nilalang. Subalit hindi naman natakot dito si Lin Feng. Agad na umatake ang nilalang kay Lin Feng subalit kalmado naman niya itong inaante. Nasabi na lang ni Zhao Jingshi na ito ang blood beast na si Moyo Qilin ng pamilyang Wang. Sinabi din ni Lao Jiang na ang Moyo Qilin ay maihahambing sa tuktok ng antas ng ground level. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung mapipigilan ito ni Lin Feng. Agad niyang sinalag ang atake ng nilalang at sabay niyang sinabi na gustong saktan ako ng asong gala na ito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Seloso Gaming. Sedam Labunite from Calbayog Samar. Chris Aldo Amandra. Gelbert Vallejo from Silang Cavite. John Eric Zerendona. User N. Philosophers TV. Hazel Lopez from Hermosa Bataan. Rico Bulan. Joel Ito Race from Cebu. At hanggang dito na lang muna mga bida.
At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.